Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Ang ating aralin ngayon ay ang basic sketching, shading at outlining. Layunin ng araling ito na maibibigay ninyo ang mga produktong ginagamitan ng shading, basic sketching at outlining. Gayon ding mabibigyang halaga ninyo ang kaalaman sa shading, basic sketching at outlining. Sa ating pang-araw-araw na gawain, may iba't ibang produkto tayo na ginagamitan ng shading, basic sketching, at outlining. Ang mga produktong ito ay ginuguhit muna bago gawin sa aktwal nitong anyo tulad ng mga damit pangkasal, barong, uniforme, mga sapatos, mesa, upuan, kabinet, at iba pa. Ito ay isinasagawa upang maging gabay ng mga manggagawa sa pagbuo ng produkto at upang makuha ang totoong hugis at anyo. Ano ngayon ang basic sketching? Ang basic sketching ay ang simple at dali-daling pagguhit gamit ang lapis at papel. Halimbawa, kung may biglang sumagi sa isip na disenyo, ay maaari mo itong iguhit gamit ang lapis at papel. Ano naman ang basic shading? Ang basic shading ay ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskos ng lapis upang maging maitim o madilim ang bahaging hindi naaabot ng liwanag sa isang croquis. Ano naman ang basic outlining? Ito ay ginagawa upang makita ang tunay na figura o ang importanteng linya sa isang larawan. Halimbawa, itong picture na ito. Bakit kailangan nating malaman ang mga ito? Mahalaga ba ito sa ating pang-araw-araw na kabuhayan? Opo, dahil pwede natin itong gamitin para sa paghahanap buhay. Ano-ano ang mga hanap buhay na gumagamit ng shading, basic sketching at outlining? Isa rito ang portrait and painting shop. Ito ay isang uri ng negosyo na tumatanggap ng mga paggawa ng portrait at painting. Narito ang halimbawa. Ikalawa, ang building construction and design. Ito ay uri ng negosyo na tumatanggap ng mga kontrata tungkol sa paggawa ng plano at pagdidisenyo ng mga gusali at iba pang istruktura. Kagaya nito. Ikatlo, tailoring and dressmaking shop. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng kasuotang pambabae at panglalaki. Kagaya nito. Ikaapat, furniture and sash shop. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng mga kagamitan na yari sa kahoy. Gaya ng nasa larawan. Ikalima, animation and cartooning. Ito ay uri ng negosyo na tumatanggap ng mga kontrata sa paggawa ng mga animation at cartooning. Halimbawa nito. Ika-anim, shoes and bag company. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng mga bag at sapatos. Halimbawa, isa pang hanap buhay ay ang printing press.
Ito ay isang uri ng negosyo na gumagawa ng mga layout at nag-iimprenta ng mga magazine, diaryo, libro at iba pang mga babasahin. Halimbawa, ngayon naman ay ating aalamin ang mga uri ng produkto na ginagamitan ng shading, basic sketching at outlining. Gaya ng painting at mga damit. Kasali rin dito ang building and architectural design at furniture design. Ngayon, tukuyin kung ang mga produkto o negosyo ay ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining. Isulat ang salitang disenyo kung ang mga produkto o negosyo ay ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining, at salitang plano naman kung hindi. Una, uniforme. Ikalawa, pagpapagawa ng bahay. Ikatlo, tarpaulin printing. Ika-4, pagtatattoo sa katawan ng tao. Ikalima, pagdedisenyo sa t-shirt. Ika-6, pagtatayo ng paaralan. Ika-7, pagdedisenyo ng bagong sapatos. Ika-8, pananahi ng mga damit. Ika-9, pagguhit ng larawan sa isang aklat. Ika-10, ice cream. Narito ang mga kasagutan. Una, disenyo. Ikalawa, disenyo. Ikatlo, disenyo. Ika-4, disenyo. Ika-5, disenyo. Ika-6, disenyo. Ika-7, disenyo. Ika-8, disenyo. Ika-9, disenyo. At ika-10, plano. Ngayon naman, lagyan ng check ang mga hanap buhay na gumagamit ng shading, sketching at outlining. At X naman kung hindi. Una, doktor. Ikalawa, artista. Ikatlo, pintor. Ika-4, arkitekto. Ika-5, computer encoder, programmer, at animator. Narito ang mga kasagutan. Una, X. Kalawa, X. Ikatlo, check. Ika-4, check. At ika-5, check. Ngayon ay ating susubukan ang galing ninyo. Basahin ang mga pahayag o tanong. Piliin at isulat ang letra ng inyong tamang sagot sa inyong papel. Una, ang mga sumusunod ay mga uri ng produkto na ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining maliban sa isa. A. Hotdog, B. Landscape, C. Painting, D. Portrait. Ikalawa, ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng mga kagamitan na yari sa kahoy. A. Furniture and sash shop. B. Portrait and painting shop. C. Animation and cartooning. D. Building construction and design. Ikatlo, anong uri ng negosyo ang gumagawa ng mga layout at nag-iimprenta ng mga magazine, diaryo, libro at iba pang babasahin? A. Printing press. B. Furniture and sash shop. C. Animation and cartooning. D. Portrait and painting shop. Ika-4, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi wasto? A. Kailangan sa sining ay may kahiligan sa kulay lang. B. Ang sining ay kasanayan upang maging libangan. C. Ang sining ay isang kasanayan at mapagkakakitaan din. Letter D. Lahat ng tao ay may kakayahan sa sining kaya ito ay para sa lahat. Ika-5, alin sa mga hanap buhay ang hindi gumagamit ng basic sketching, shading at outlining? A. Ilustrador. B. Pintor. C. Tattoo artist.
D. Tindera. Narito ang mga kasagutan. Una, A. Kalawa, A. Ikatlo, A. Ikaapat, A. At ikalima, D. Nakuha niyo ba lahat? Magaling! Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Salamat!